Hi! So today, ang tuturo ko naman sa inyo ay isang Filipino favorite dessert. So this is leche flan. This recipe comes from my nanay. So ito isa sa mga specialty niya. For our leche flan, kailangan natin ng 1 dozen eggs. So this is large. 3 cans ng evaporated milk. 1 can ng condensed milk. 1 kilo ng sugar, and then either lemon flavor or vanilla extract. So, yan ang kailangan natin para sa ating leche. Kanina sinabi ko, ang kailangan natin is 1 kilo ng sugar. So, dun sa 1 kilo na yon, dun na rin tayo kukuha ng panlagay sa ilalim ng ating pans. So, kung lianera ang gagamitin ninyo, syempre, mas maganda kung meron siyang caramel sa ilalim. So, yung caramel na yon dito natin nakukunin sa 1 kilo ng sugar natin. Net ko lang yung ating paglulutuan sa ibabaw ng kalan. Ngayon, lalagyan natin siya ng sugar. At hahayaan natin siya na mag-caramelize. Kailangan iingatan ninyo. Titingnan nyo kapag nag-start na siya nag-thaw o nag-melt yung sugar natin kasi mabilis siya masunog. So, kailangan aabatan. So, minsan pag natatagalan ako na mag-melt yung sugar natin, nilalagyan ko siya ng konting water para mapabilis siya. Pag nag-add ka kasi ng water, medyo bumibilis yung pag-melt ng sugar. Yan. So, ang pagkakaramelize ng sugar sa pan is medyo tricky. So, abatan nyo na lang na huwag masunog yung inyong sugar. Kasi pag nasunog, hindi nyo na siya magagamit. You have to start all over again. Pag may side o may part na medyo namumula na siya or nasusunog na, tilt nyo lang siya. So, ito na yung ating pan na may sugar sa ilalim, yung caramelized na sugar. So, make sure na yung ilalim ng pan ninyo is evenly coated with yung ating caramel. Kasi itong caramel na to, makakatulong siya kapag babaliktarin na natin yung ating leche flan pagka isa-serve. So, mas madali siyang tanggalin sa lianera or sa pan kung meron siyang caramel sa ilalim. Tsaka mas masarap siya. So, gagawin lang natin to sa lahat ng pans na gagawin. Papakulo na ako ng tubig steamer before natin simulan yung paggawa ng leche. So, yan. Ready na tayo na gawin yung ating leche flan. So, ang gagawin natin na una is ika-crack natin yung ating 12 eggs. Yung iba, pag gumagawa ng leche flan, sineseparate nila yung yolk doon sa egg white. Pero kami, pag gumawa ng leche flan, kasama lahat. So, kakrack lang natin sila lahat. So, ito na yung ating 12 eggs. Magkasama yung egg white at yung yolk. Ngayon, babatihin natin siya with our handheld mixer. Pwede na natin i-add yung ating sugar. So, this is 1 kilo of sugar. Less yung nilagay natin sa ating pans. Then, add natin yung condensed milk. Tsaka yung evap. So, make sure na itutunaw yung sugar tsaka halong-halo yung ating leche flan. If you want, pwede rin kayo maglagay ng a few drops ng food color para mag-darken yung inyong leche flan. So, I added 4 drops of yellow food color. So, pwede na rin natin ilagay yung ating lemon flavor or vanilla. So, haluin lang natin yung ating mixture hanggang thoroughly mix na siya at natunaw na lahat ng sugar. And I think our mixture is ready. So, wala na siyang buong sugar sa ilalim. So, kumukulo na yung ating steamer. Ngayon, ang
pinaka-importante sa paggawa ng leche flan is kung paano siya lutuin. So, pwedeng pare-pareho yung inyong recipe, but the way na lulutuin niyo siya, doon magkakaroon ng malaking difference yung inyong end product. So, kailangan kasi pag nagluto ka ng leche flan, mahina lang ang apoy niya. So, kung minsan, di ba, napapansin nyo, pag may binigay sa inyong leche flan or kinain kayong leche flan, meron yung butas-butas siya. Kaya nangyayari yun is masyadong malakas yung apoy, so biglang umaalsa o biglang naluluto yung leche flan. So, kung mahina lang ang apoy habang niluluto siya, ang kalalabas ng leche flan is yung pinong-pino. So, yun ang gusto nating i-achieve ngayon, kaya hinaan natin yung ating apoy. Ito yung aking paglulutuan na tray. Ngayon, nilagay ko na siya dun sa ating steamer tray para hindi ako mahirapan mamaya pag-transfer sa kanya. Kasi kung meron na siyang laman ng leche flan, baka tumapon pa siya. So, nilagay ko na siya sa loob. At dyan na lang natin siya sasalinan ng ating mixture ng leche flan. Transfer na natin yung ating mixture dun sa ating pan. Gagamit tayo ng salaan para masala yung mga impurities na meron dun sa ating mixture. So, pararaanin natin siya sa salaan. And kung maritinig nyo medyo nagka-crack, yun yung ating caramel sa ilalim. Yan. So, kung makikita nyo yung salaan natin, meron siyang mga buo-buo. So, magiging pin yung ating magiging end product kasi wala nitong mga impurities na to. So, doon naman sa water level ng ating steamer, hindi siya dapat masyadong mataas. Dapat kasi hindi aabot yung level ng tubig doon sa ating leche flan. Dahil pag nangyari yon, sira ang inyong niluluto. So, mahinang apoy lang siya. Ready na tayo na isa lang yung ating leche flan. So, ayan na yung ating leche flan. Tatakpan na natin siya. Hintayin na lang natin na maluto ang ating leche flan. So, babalikan natin kalan ay nakaset lang sa medium-low heat. So, dahan-dahan natin siya lulutuin. Ngayon, mainam kung ang gagawin niyo is lalagyan nyo ng dyaryo yung ibabaw ng inyong steamer. So, tatakpan natin na ang dyaryo. Kasi tinakpan natin siya ng dyaryo, magpe-prevent yung steam na napupunta sa takip ng kaldero na mapunta doon sa ibabaw ng ating leche flan. So, hindi siya magtutubig. So, lalagyan natin ng dyaryo sa ibabaw lang and then tatakpan natin ulit nung takip ng ating steamer. And then, hayaan lang natin siya ulit. Another way of cooking our leche flan is through the oven. So, kukuha lang tayo ng oven-proof na lutuan, like this glass pan. Tapos, i-fill natin siya halfway through ng water. Natin ilalagay yung ating pan sa may laman na leche flan mixture. So, sinet ko yung oven at 350 degrees. So, papasok na natin siya. Set na yung oven sa 350 degrees, lalagay na natin yung ating leche flan. Yan. So, yan na yung ating leche flan. Hintayin na lang natin siya maluto. Sarap muna natin. Balikan natin. Yan. So, ito na yung ating leche flan. Ngayon, kung makikita nyo, hindi siya butas-butas, pinang-pin yung ibabaw niya. That's because mahina yung apoy natin. So, i-check natin siya kung done na ba yung ating leche flan with the use of a toothpick. Tusukin lang natin sa gitna, and if it comes out clean, then our leche flan is done. So, ito, papatayin natin apoy, and then palalamigin lang natin siya. Ngayon, pag thoroughly malamig na siya, pwede natin siyang balutan ng cling wrap and then ilagay natin sa loob ng ref para mag-set siya. Yung leche flan na niluto natin sa oven. So, kung makikita nyo, yung ibabaw niya medyo nag-crust. So, ito palalamigin din natin thoroughly and then ilalagay sa ref para mag-set. Tapos, tsaka natin siya ibabaliktad para ihain. So, babalikan natin yan, ha? So, ito yung kinalabas na ng ating leche flan. If you can see, pinong-pino siya. Walang bubbles o butas-butas sa ibabaw niya. O, diba? Sabi sa inyo, kapag mahina ang apoy, magandang kalalabas ng leche flan. Yung ginake natin sa oven. Hindi ko kasi mabaliktad yung malaki dahil paggawa lang sa akin yun. A friend of mine is going to take it somewhere, kaya hindi ko siya pwede baliktarin. So, since meron akong maliit na ginawa, yung sa oven natin binake, instead na sa steamer, ayan yung ibabaw niya, yung caramel. So, madali ko siyang naibaliktad. And then,
tingnan niyo naman yung leche flan. Pinang-pino siya talaga. O, diba? So, itong recipe na to, I guarantee you, super sarap. So, try niyo itong recipe na to. If you're watching,